Magandang araw mga idol, sana po ay inyong matulungan ang maliit nating channel sa pamamagitan ng inyong pag-like at pag-subscribe, para mas ma-inspire po tayo lalo sa pag-upload. Maraming salamat mga idol ko. Narito ang karugtong ng ating kwento. Maya-maya, binawi ni Yun Xiao ang kanyang tingin at dahan-daang ipinikit ang kanyang mga mata. Malinaw na marami siyang nagastos na kapangyarihan ng kaluluwa. Pagkaraan ng sandali, muling naibalik ang kanyang lakas ng kaluluwa sa tugatog nito. Binuksan niya ang kanyang mga mata at sinabi, bagaman ganap na winasak ng makukulay na yelo ang kanyang katawan, nakabuo ito ng isang napakagandang bulaklak na yelo at ikinulong ang kaluluwa ng Gourd Little King Kong sa kanyang puso. Hindi pa siya patay, ibig sabihin, may pag-asa pa. Tuwang-tuwa ang demonic dragon. Sa teorya, oo, malalim ang tinig ni Yun Xiao. Ngunit paano mo babasagin ang bulaklak ng yelo at palalayain ang kanyang kaluluwa? Ang pinakamahalagang bahagi, ang kanyang puso, ay buo pa, ngunit ganap na nakahinto, para bang tumigil ang oras. Sa kabila ng lahat, isa pa rin itong pagpapala sa gitna ng kasawian, na pabuntong hininga ang demonic dragon. Laging may daan upang mabuhay. Mahiwaga talaga, tugon ni Yun Xiao. Dagdag pa, ang estruktura ng lahat ng bagay na nabubuhay sa katawan na iyon ay direktang nawasak. Hindi ko alam kung kaya pa bang makabawi ng Gourd Little King Kong gamit ang kanyang kakayahan sa paggaling. Maliban na lang kung makakaakyat siya sa ika-9 na antas ng dakilang emperador at maaktibo ang kapangyarihan ng mga batas, imposibleng maibalik ang sarili niya. Hindi natin alam kung buhay o patay si Xiao Hong, paano ko ito ipaliliwanag kay Han Xuan. At ngayong dumaan na sa malaking pagbabago ang Ager Init, ano kayang magiging reaksyon ni Qiu kapag nalaman niya ito? Pagkatapos magsalita, umalis siya mula sa Divine Realm Tablet at bumalik sa sikretong silid. Madaling araw na at lumabas si Yun Xiao mula roon. Hindi pa tapos ang usapin tungkol sa Chamber of Commerce, at tiyak na magkakaroon pa ng mga pagtutol at laban. Plano niyang lisanin ang bayan ng Heishan matapos maresolba ang lahat at dumalaw muna sa Sea of Soul Formation bago bumukas ang mundo. Ginoo, lumabas na kayo. Isang alila ang naghihintay sa labas ng pinto. Nang makita siyang lumabas, agad itong naglabas ng talisman at ipinadala ang mensahe sa jade pendant sa kanyang kamay. Di nagtagal, dumating sina Han Xuan, Jiang Chenrong, at ang iba pa na animoy kumurap lamang. Wala na ang lungkot sa kanilang mga mukha at ngumiti sila. Matagal ka na naming hinihintay, Ginoong Yun. Tumango si Yun Xiao at nagsabi, sasama ako kay Han Xuan sa City Lord Mansion. Maaaring nagtipon na roon ang mga Chamber of Commerce upang gumanti. Napatingin si Han Xuan sa silid ng may pagtataka. Nasaan si Xiao Hong? Bahagyang nagpakita ng pagkailang si Yun Xiao. Hindi niya matatakasan ang tanong na ito, ngunit handa na ang kanyang sagot. Nasa isang kakaibang kalagayan siya ngayon. Bagaman parang nawala na siya, naririto pa rin siya. Nagulat ang lahat at hindi naunawaan ang kanyang ibig sabihin. Nagpakita ng pag-aalala si Jiang Chenrong at nagtanong, ligtas ba siya ngayon? Sandaling natahimik si Yun Xiao bago nagsabi ng totoo. Hindi ko alam. Anong ibig mong sabihin? Dali-daling pumasok si Jiang Chenrong sa sikretong silid, ngunit wala siyang nakita roon. Nanlumo siya. Siya mismo ang nagdala kay Xiao Hong pabalik. Bagaman medyo boba at pabigla-bigla si Xiao Hong, inosente at kaibig-ibig siya, at itinuring si Jiang Chenrong bilang nakababatang kapatid. Ngayon, tila wala na siyang maayos na kalagayan. Kahit alam na niya ang tunay na pagkatao ni Yun Xiao, hindi pa rin mapigilan ni Jiang Chenrong ang galit. Ginoong Yun, ano ang nangyari kay Xiao Hong? Paano niya kayo na-provoke na personal ninyo siyang imbestigahan? At ngayon, hindi natin alam kung siya'y buhay pa o patay na. Patawad, sagot ni Yun Xiao na may kahihiyan. Ako ang nagpabe. Ngunit gagawin ko ang lahat upang maibalik ang batang. Iyon, natigilan si Jiang Chenrong at natahimik. Lagi niyang inaalala si Yun Xiao, kaya siya nakapagsalita laban sa kanya. Sa normal na pagkakataon,
hindi niya iyon magagawa, ngunit hindi niya inaasahan na hihingi ng tawad si Yun Xiao, kaya't medyo naguluhan siya. Sa realm of heavenly martial arts, sinasabi na ang mga pinakamalalakas na eksperto ay madaling makapupuksa ng mga lungsod at pamilya. Sa bawat galaw nila, madali nilang mapapatay ang libu-libong mortal. Hindi kalabisang sabihing ang mga mortal ay parang mga langgam at damo sa kanilang paningin. Kahit ampon lamang niya si Xiao Hong, isa lang itong karaniwang bata. Ang kanyang simpleng isipan ay baka mas mababa pa sa karaniwan. Kahit mamatay ang bilyon-bilyong tulad niya, hindi man lang kikindat ang mga dakilang eksperto. Ngunit ngayon, naramdaman ni Yun Xiao ang matinding pagkakasala at humingi pa ng paumanhin sa mababang tinig. Dahil dito, hindi mapakali si Jiang Chenrong. Ngayong ganito na, wala nang silbi ang sisihan, sabi ni Han Xuan. Naniniwala ako na hindi sinasadya ni Ginoong Yun ang nangyari, at tiyak na gagawin niya ang lahat upang iligtas si Xiao Hong. Bagaman hindi niya alam ang lahat ng detalye, lubos ang tiwala niya kay Yun Xiao. Hating gabi na, tiyak na nainip na si Liao Yangbing. Nakahanda na ang mga karwahe ng Purple Cloud Trade Union, at nagtungo ang grupo patungo sa City Lord Mansion. Kakaunti ang tao sa daan, at maraming tindahan ang kalahating nakasara. Paminsan-minsan, may mga taong sumisilip sa mga karwahe ng Purple Cloud Trade Union at nagbubulungan. Siyempre, hindi ito nakaligtas sa banal na pakiramdam ni Yun Xiao. Ngunit wala namang eksperto sa buong bayan ng Heishan na dapat katakutan. Kahit magpadala pa ng mga tao ang Merchant Union, wala silang magagawa laban sa kanya maliban na lang kung sila ay mga mataas na antas na martial sovereigns. Di nagtagal, nakarating ang grupo sa City Lord Mansion. Maraming karwaheng nakaparada sa labas, senyales na naroon na ang mga kinatawan ng Chamber of Commerce. Sa loob, nakaupo sa pangunahing upuan si Liao Yangbing at malamig na nagsalita. Hindi ko kayang tiisin ang mga pukana laban sa isa't isa. Ngayon pa nga, si Master Si Deyuan ay walang kalaban-labang namatay. Bagaman nagkamali ang Thunderwind Chamber of Commerce, hindi sila dapat burahin sa talaan. Yan mismo, ang Purple Cloud Trade Association ang pangunahing may sala. Isang matandang nakasandal sa wheelchair ang galit na nagreklamo. Siya ang pangulo ng Money Chamber of Commerce, na tinamaan ni Yun Xiao ng isang palad at ngayoy tila malubha ang pinsala. Ngunit nagsalita ang pangulo ng Tianyuan Trading Company, si Zhu Anran, na may mapanuyang ngiti. Pakiramdam ko rin na hindi tama ang ginawa ng Purple Cloud Trade Union. Pero lahat tayo ay nakakaalam kung sino talaga ang may sala. Humph, ganap nang nawala ang Thunderwind Chamber of Commerce sa bayan ng Heishan. Sino ang maniniwala sa inyong kasinungalingan tungkol sa sanhi at bunga? Puno ng puot ang boses ng Pangulo ng Money Chamber of Commerce, halatang gusto niyang mabura na ang Purple Cloud Trade Union. Oo nga, sino ang maniniwala roon? Hindi kami naniniwala, nag-ingay ang karamihan. Kahit sila mismo ang nakasaksi kahapon, labis nang na-provoke ng Purple Cloud Trade Union ang publiko. Lahat ay tahimik na nagkakaisa laban dito. Lubos na nag-aalala si Zhu Anran. Alam niyang sobra na ang ginawa ng Purple Cloud Trade Union. Kahapon pa, personal siyang nakipag-usap kay Han Xuan, ngunit nagbingi-bingihan ito. Kung hindi siya mag-iingat ngayon, baka malagay siya sa kapahamakan. Isang binatang nakaupo sa unang upuan ang ngumiti. Ngunit narinig ko na may malakas na tao mula sa Purple Cloud Chamber of Commerce na nakatalo ng 3 kilalang martial sovereigns ng sabay. Medyo, mahirap paniwalaan iyon. Sa pagkakaalam ko, wala namang ganoong kalakas sa kanilang grupo. Alam na ba ninyo kung sino siya? Ha? Anong kilalang martial sovereign? Huwag kayong padadala, Ginoong Lei Feng. Natatawang sagot ni Liao Yangbing. Bagaman dati silang martial sovereign, maliit ang naging progreso nila sa mga dekada ng pagsasanay. Bantay sarado ko sila, at alam kong 3 2-star martial sovereigns lang sila na mahina ang talento.
Sa totoo lang, gusto ko sanang isama sila sa usaping ito ngayon, ngunit napakababa ng kanilang lakas. Wala nang saysay. Ang binatang iyon ay walang iba kundi si Baming Leifeng. Bahagyang kumunat ang kanyang noo. Paano posible na isang binata ang tumalo ng 3 two-star martial sovereigns sa isang galaw? Karamihan sa mga kilalang kabataan ay kilala ko na, ngunit wala pa akong narinig na ganitong eksperto. Baka isa siyang alagad ng isang nakatagong pamilya. Tumawa si Liao Yangbing. Ginoong Leifeng, sobra kang nag-iisip. Paanong bata siya? Malamang gumagamit lamang siya ng pamamaraan upang manatiling bata ang itsura, o kaya'y may mahikang hiyas na nagpapakita ng kabataan. Sa palagay ko, hindi siya lalampas sa 3-star martial sovereign. Kung matuto siyang makisama, maaari natin siyang hikayatin. Ano nga pala ang bagay na sinasabi ng City Lord na dahilan kung bakit niya tayo ipinatawag? Tanong ni Ju Anran. Lumingon ang lahat. Bihira kasing makipag-usap si Liao Yangbing sa Chamber of Commerce. Basta't nakababayad sila ng proteksyon buwan-buwan, halos isang beses sa isang taon lang nila ito nakikita. Napakagandang balita ito, nakangiting sagot ni Liao Yangbing. Ngunit unahin muna natin. Ayusin muna natin ang Purple Cloud Trade Union. Ngumiti siya ngunit hindi nagsalita pa. Sa loob-loob niya, tuwang-tuwa siya. Malaki ang naitulong ng Purple Cloud Trade Union sa kanya dahil sa kaguluhan ngayong panahon. Sa totoo lang, may hihingin siyang tulong sa Chamber of Commerce, at ngayon ay may malaking pabor siyang baon. Kapag niresolve niya ang usapin sa Purple Cloud, mahihiya ang mga ito kung hindi siya tutulungan. Dumating na ang Purple Cloud Trade Union. May biglang sumigaw, at biglang tumindi ang tensyon sa bulwagan. Nagningning ang mga mata ng lahat sa galit, at sumiklab ang matinding killing intent mula sa kanilang mga katawan. Handa na silang makipaglaban. Mula pa sa labas, dama na nina Yun Xiao at ng iba pa ang bigat ng atmosfera. Mag-ingat ang lahat, seryosong wika ni Elder Wu. Tila hindi magiging simple ang pulong na ito. Ngunit hindi ito pinansin ni Yun Xiao. Habang naglalakad papasok, tumawa siya ng malakas. Maraming mga walang hiya sa Chichen, ngunit kahit ilan pa sila, mga walang hiya pa rin sila. Ang malinaw na tinig ay pumasok sa tainga ng lahat, at namutla sila sa galit. Isa-isa silang nagmura. Biglang nagbago ang mukha ni Liao Yangbing at nanlamig ang kanyang mga mata. Kanina lamang, nais pa niyang kunin sila, ngunit ngayon, punong-puno na siya ng puot at galit. Malakas ang pagtibok ng puso ni Baming Leifeng. Ang pamilyar na tinig, ang pamilyar na kaiabangan, nang itaas niya ang kanyang ulo, biglang nakita niya ang isang mukhang nais niyang tapakan. Napabulalas siya sa pagkagulat. Li Yun Xiao. Ang tatlong salitang ito ay tila may mahiwagang kapangyarihan, agad na pinatahimik ang lahat ng killing intent sa paligid. Tumigil ang lahat ng pagmumura at naging katahimikan ang paligid. Yi, hindi ba ito ang pinuno ng 4 na dakila ng kanlurang rehiyon, si Baming Leifeng? Nabigla rin si Yun Xiao nang makita si Baming Leifeng. Ano ang tinawag ni Ginoong Leifeng sa taong iyon? Hindi ako nagkamali, di ba? Tinawag ba niyang Li Yun Xiao o Li Yek Xiao? Li Yun Xiao, ang nangungunang bagong bituin, yung pinuri ng City Lord ng Red Moon City, bilang magiging susunod na numero 1 sa buong realm of heavenly martial arts. O Diyos ko, siya si Li Yun Xiao. Nagulat ang lahat at namutla ang kanilang mga mukha. Pati ang mga tao mula sa Purple Cloud Chamber of Commerce, maliban kay Jiang Chenrong, kasama si Elder Wu, ay nabigla. Agad na namutla at nangangitim ang mukha ng Pangulo, tila kulay atay ng baboy, at nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Ang demonyong binatang iyon ay walang iba kundi ang tanyag sa buong mundo na si Li Yun Xiao. Maging si Liao Yangbing ay natigilan sandali bago muling nagkamalay. Lumingon siya kay Baming Leifeng at nakita ang pagkagulat at pait sa kanyang mukha. Kaagad niyang nakumpirma ang pagkakakilanlan ng taong nasa harapan, at bahagya siyang natigilan.
Mukhang lahat ng mga kontra-hakbang na kanyang naisip kanina ay walang silbi. Mapait na ngumiti si Bing Leifeng at nagsabi, napakaliit talaga ng mundo. Kapatid na Yun Xiao, hindi ba't nagpapagaling ka pa sa Red Moon City? Bakit ka napunta rito sa Heishan Town? Umirap si Yun Xiao at ngumiti ng malamig. Nasabi ko na sayo na wala akong pagkakaibigan sa pamilya ninyong Bing. Sa hinaharap, magiging magkaaway pa tayo. Huwag ka nang makipagsiksikan sa akin. Hindi niya tinipid ang mga salita sa pagbabara kay Bing Leifeng, na agad nagpatulala sa lahat. Palaging ang iba ang nakikipaglapit sa pamilya Bing, kailan ba nangyaring ang pamilya Bing ang nakipaglapit sa iba? Subalit bilang nangunguna sa lahat, may karapatan siyang magsabi ng gayong mga salita. Ngunit masyado itong arrogant. Naguluhan din si Bing Leifeng. Simula pa lamang ng kanilang pagkikita, tila ayaw na sa kanya ni Yun Xiao, parang may likas na pagkamuhi sa Bing Dark Palace. Narinig ko na nasira ang dantian ni Ginoong Yun Xiao sa laban niya sa hari ng Sea Tribe, at tuluyang nawasak ang pundasyon mo sa martial arts. Bakit hindi mo ito tinangkapang ayusin? Sa halip, napadpad ka rito sa baybaying lungsod. Baka naman hindi na talaga maibalik kaya nandito ka upang magpahinga. Ano, nasira ang dantian at nawasak ang pundasyon sa martial arts. Nabigla rin ang lahat. Bagamat may ilan na nakarinig ng ganoong tsismis, hindi nila iyon sineseryoso. Kadalasan, mga gawa-gawang sabi-sabi lamang iyon. Ngunit ngayong nanggaling mismo kay Bing Leifeng, ibang usapan na iyon. Mas kapanipaniwala. Napasinghap din si Han Xuan at tinakpan ang bibig ng kanyang kamay. Agad siyang namutla at nakaramdam ng tila hindi nakikitang bigat na dumadagok sa kanyang dibdib. Bahagya siyang napatigilid at nahirapang huminga. Hindi siya makapaniwala, kaya't itinungo niya ang nanginginig na mga mata kay Yun Xiao. May kasamang panlilibak sa mga mata ni Bing Leifeng habang tumawa ito. Ikaw pala ang pangulo ng Purple Cloud Trade Union. Akala ko nakahanap ka ng makapangyarihang tagapagtanggol, pero kalahating baldado lang pala, hindi ba? Inilingon ni Yun Xiao ang kanyang mga mata at nakita ang bahagyang ginhawa sa mukha ng mga taong nasa bulwagan. Ngumiti siya ng malamig at nagsabi, tama ka, Ginoong Leifeng. Nasira ang aking dantian at nawasak ang pundasyon ko. Kaya't sugatan ako. Bigla siyang nagsalita ng malamig. Tila malamig na hangin mula sa siyam na impyerno. Kaya ngayon, desperado na ako. Papatayin ko ang buong pamilya ng sinumang hindi ko gusto. Kakapikawala pa lamang ng lahat ng hininga, ngunit agad silang nanlumos sa mga salitang puno ng nakamamatay na intensyon. Nanginginig ang kanilang puso, namumutla ang mga mukha, at pinapawisan ng malamig ang kanilang noo. Iniisip nilang tunay ngang nakatagpo sila ng isang baliw. Siya ang pinakamataas na bituin na sumisikat, may walang kapantay na talento. Sino ba naman ang tatanggap na nawasak ang pundasyon niya at hindi na siya makakaangat pa? Natural lamang kung gagawa, siya ng kabaliwan. Ang sinumang manggahas pa na magbanta sa kanya ay naghahanap ng kamatayan. Sa pag-iisip nito, agad na yumuko ang lahat. Walang manggahas tumingin sa kanya. Nanginginig ang Pangulo ng Gold and Money Chamber of Commerce, ibinaon ang ulo sa kwelyo at hindi makalabas. Natigilan si Bing Leifeng, kahit siya'y nabigla sa nakakatakot na intensyon ni Yun Xiao. Ngunit nang maalala niyang mananatiling ganyan na lamang ang lakas nito habang buhay, wala na siyang dapat ikatakot. Kaya't ngumisi siya, Ginoong Yun Xiao, kahanga-hanga. Kahit lubos ng wasak ang iyong kinabukasan, nananatili ka pa ring arrogant. Sok, saludo ako. Umirap si Yun Xiao at isang hakbang na lumapit. Magiging masaya akong gawing panakip-butas ang pinakamatinding kabataan ng Bing Dark Palace. Agad nagtipon ang kanyang aura at nag-anyo ng malakas na hangin na dumiretso pasabog. Nabigla si Bing Leifeng. Alam niya ang lakas ni Yun Xiao at hindi niya iyon kayang labanan, kaya't mabilis siyang umatras. Ngunit biglang hamarang ang dalawang bantay ng Bing Dark Palace na kasama niya.
Umagos palabas ang Emperor Qi mula sa kanilang mga katawan at hinarang ang aura ni Yun Shao. Yumunig ang buong bulwagan at umalangaw ang Dagandong. Namutla ang mga pangulo ng iba't ibang samahan, nagulo ang kanilang dugo at Qi. Li Yun Shao, malamig na sabi ng isa, nirerespeto ka namin bilang bayani na nagbigay dangal sa ating lahi sa Red Moon City. Pero sa totoo lang, isa ka na lamang karaniwan. Kung manggahas kang bastyusan ang aming batang Ginoo, kahit bayani ka pa, luluhod ka rin. Pareho silang apat na bituin na martial sovereign, at nasaksihan nila ang laban sa Red Moon City. Alam nilang hanggang doon lamang ang kayang ipamalas ni Yun Shao, lalo na't nasira ang kanyang dantian, isang sugat na hindi madaling maghilam. At dalawa pa sila, kaya't wala silang takot. Ngunit si Yun Shao ay walang bahid ng pangamba. Sa lakas ng dalawa, sapat na si Mo Xiaochuan upang harapin sila. Kahit makialam pa si Liao Yangbing, tiwala siyang kaya niya itong supalan. Parehong hindi nagpapatalo ang magkabilang panig, at biglang naging mabigat at tensyonado ang hangin sa bulwagan. Nanginginig sa takot ang mga pangulo ng samahan, natatakot na magsimula ang labanan at sila'y madamay. Naalala bigla ni Liao Yangbing ang isang bagay, kaya't ngumiti siya at biglang tumawa. Haha, kayong dalawa'y bihirang bayani sa mundo. Napakalaking karangalan na makita ko kayo ngayon. Tinawag ko kayong lahat dito dahil kailangan ko ng tulong. Huwag nating sirain ang ating samahan. Dahil nagsalita na si City Lord Liao, pagbibigyan ka namin, malamig na sabi ng bantay. Ngunit kung may magpadalos-dalos pa ng salita, huwag kaming sisihin kung dudurugin namin ang kabataan. Nakaangat ang kilay ng dalawang bantay, malamig at arrogant, bago umatras. Noon lamang muling naglakas loob si Bing Lifeng na lumapit. Kumaway si Yun Shao. Sige, isantabi muna natin ito. Gusto ko ring marinig ang sasabihin ng City Lord. Pero, itinuro niya ang bantay at malamig na winika, huwag kang aalis. Babugbugin kita. Nagkaroon ng mga linya ng itim sa mukha ng lahat, pakiramdam nila'y baliw ito. Anong klaseng usapan iyon? Hindi yun parang pag-uusap ng mga dalubhasa, kundi parang hamon ng tambay sa lansangan. Natigilan ang bantay, tapos natawa. Haha, mabuti. Susubukan ko kung gaano kalakas ang sinasabi nilang pinakamataas na sumisikat na bituin. Nagningning ang malamig na liwanag at pumatay na intensyon sa kanyang mga mata. Pinapawisan din si Liao Yangbing at umiling, iniisip na talagang nagpasuko na si Yun Shao dahil tunay ngang nawasak ang kanyang dantian. Maging si Han Xuan ay ganoon din ang naisip, kaya't sumakit ang kanyang puso. Bigla niyang naalala na pumunta si Yun Shao sa Heishan Town para sa Moon Pearl ng Eastern Sea. Baka ito ang susi upang magamot ang kanyang dantian. Nang maisip niya ito, bahagyang gamaan ang kanyang pakiramdam. Pagbalik niya, agad niyang iuutos na pinakamahalaga ang paghahanap sa perlas. Ngunit sino ang makakaalam kung ano talaga ang iniisip ni Yun Shao? Habang unti-unti siyang lumalapit sa lakas ng martial sovereign, lalo niyang hinahangad ang ganap na pagbabalik ng kanyang lakas. Unti-unti ring lumalabas ang kanyang asal bilang isang tunay na dalubhasa. Tulad ng agile ang malayang lumilipad sa langit at isdang tumatalon sa dagat, ang mga taong ito sa kanyang harapan ay parang mga langgam lamang. At dahil matagal na niyang kinikimkim ang sama ng loob sa Beaming Dark Palace, natural lamang ang malamig niyang ugali. Huminga ng maluwag si Liao Yangbing at tumingin sa paligid ng bulwagan. Para bang nakalimutan niya ang lahat ng paghahandang ginawa laban sa Purple Cloud Trade Union. Tinawag ko kayong lahat dito upang talakayin ang isang bagay. Kayong lahat ay maituturing na matatanda ng Heishan Town. Narinig niyo na ba ang tungkol sa Royal Family ng East Sea? Biglang nagbago ang ekspresyon ng lahat. Posible bang may kaugnayan ang insidenteng ito sa Royal Family ng East Sea? Naging seryoso ang mukha ni Yun Shao. Pamilyar na pamilyar siya sa East Sea, wala ni isa sa mga naruroon ang higit na nakakaalam kaysa sa kanya. Marami na siyang pinaslang mula sa Royal Family ng East Sea.
Tumingin si Liao Yangbing kay Yun Xiao. Ginoong Yun Xiao, kamakailan lamang ay nakipaglaban ka sa royal family ng North Sea, kaya't alam mong hindi sila basta-basta. Kung ikukumpara sa atin, napakalaki ng bentahe ng Sea Race sa talento at yaman. Hindi biro ang pagkatalo ng North Sea Royal Family sa iyo sa ganyang murang edad. Puno ng taos pusong paghanga ang kanyang tono ng magpatuloy, sa loob ng libo-libong taon, patuloy na nagbabago ang Heavenly Martial Realm, at unti-unting nauubos ang mga likas na yaman para sa kultibasyon sa kontinente. Pati ang pinakamaliit na bundok na may spiritual energy ay pinag-aagawan. Ngunit sa paglipas ng mga taon, ang lugar na pinakakaunti ang pagbabago ay ang Four Seas, na nagtataglay ng napakalaking yaman para sa kultibasyon. Alam niyo lahat ito, tama, sabi ni Juan Ran. Mahigit 50 taon na akong nakatira sa Haitian Town, at lubos akong namamangha sa mga yamang malapit sa East Sea. Sino ang nakakaalam kung ano pa ang meron sa kailaliman? Ngunit napakalakas ng Sea Race. City Lord Liao, hindi mo naman balak agawin ang yaman ng Eastern Sea, hindi ba? Nagbago ang mukha ng lahat. Ang mang-agaw ng yaman ng Eastern Sea ay tulad ng humihingi ng kamatayan. Nagulat si Liao Yangbing at natawa. Haha, President Zhu, huwag kang magbiro. Hindi pa ako sawang mabuhay. Sige lang ang palihim na pagkuha, pero agawin. Masakit pakinggan. Dahil sa kasaganahan ng Sea Race, maraming makataong eksperto ang tumakas at nagtayo ng sariling sekta sa malalayong isla, o nagpakadalubhasa ng mag-isa upang makipag-agawan ng yaman sa Sea Race. Ang lahat ng nakaligtas na sekta ay sobrang makapangyarihan. May isa akong matandang kaibigan na naninirahan mag-isa sa isang isla na puno ng spiritual chi, nagkakultibo ng buong konsentrasyon sa loob ng maraming taon. Siya rin ay isang tagapangalaga ng Beiming Dark Palace, at ang pangalan niya ay Beiming Tianluo. Tahimik na nakinig ang lahat, alam nilang tiyak na may kaugnayan sa susunod na sasabihin si Beiming Tianluo. At gaya ng inaasahan, napabuntong hininga si Liao Yangbing. Si kapatid na Tianluo ilang dekada nang nasa ibayong dagat, at akala ko'y nasawi na siya roon. Hindi ko inaasahang magpapadala pala siya ng balita kamakailan. Lumiwanag ang sinag na pinakawalan ni Liao Yangbing, na kumalat sa hangin at unti-unting nagpakita ng isang tunay na mapa ng dagat. Una ay isang napakalawak na tanawin ng dagat ang lumitaw, at saka ito dahan-daang gumalaw. Bagaman tila mabagal ang galaw ng liwanag na tabing, alam ng lahat na bawat kaunting pagbabago nito ay nangangahulugan na nakalampas na sila sa napakalayong distansya. Kung walang mga palatandaan gaya ng mga isla sa dagat, kahit gaano kakatagal lumipad ay iisipin mong nasa parehong lugar ka lang. Ngunit ang mapa ng dagat na ipinakita ni Liao Yangbing ay kumikilos ng mabilis, kaya't nagbigay ito ng pakiramdam na patuloy na sumusulong. Paminsan-minsan, may mga maliliit na itim na tuldok na kumikislap, mga isla na hindi masyadong malinaw ang itsura. Namangha ang lahat, hindi nila alam kung paano nalikha ang ganoong uri ng mapa. Sa huli, bumagal ang eksena. Sa isang iglap, parang tumigil ang oras. Ngunit iyon ay dahil wala silang nakikitang palatandaan kaya para bang nakahinto ang lahat. Sa harap nila, unti-unting lumitaw ang isang maliit na itim na tuldok na kalaunan ay lumaki, worry tinitingnan nila ito mula sa kalangitan. Dahan-daang lumantad ang tunay na anyo ng isla. Nagulat si Yun Xiao. Habang lumalaki ang itim na tuldok, lumabas na hindi ito nag-iisang isla kundi magkakaugnay na hanay ng mga isla, may lawak na hindi bababa sa 1,000 milyang pandagat. Ang isla ay nag-uumapo ng espiritual na enerhiya, bumubuo ng maputing ulap. Sa unang tingin pa lamang, makikitang ito ay isang kamangha-manghang espiritual na bundok at lupang puno ng kayamanan. Hindi ko akalaing ganoon kaswerte si Uncle Tianluo, bulalas ni Beiming Leifeng, na makatagpo ng ganoong lugar sa malawak na Eastern Sea. Umiling si Liao Yangbing na may halong inggit. Sadyang napakayaman ng mga yaman sa 4 na dagat. Kahit kaunting bahagi lamang ang makuha ay mahirap nang mapantayan ng mga tao.
Ang isla na napuntahan ni Brother Tianlo ay isa lamang sa bilyon-bilyong isla sa apat na dagat. Ngunit sa nakikita ko, mas may sinsin pa ang espiritual na enerhiya rito kaysa sa 7 dakilang sektang. Pagkatapos ay tiningnan niya si Yun Xiao. Tila tanging ang Yanwo, na ngayon nagbago ang anyo, ang maaaring ikumpara rito. Napasanggal si Yun Xiao at malamig na tugon. Oh, nakapunta ka na ba sa Yanwo, City Lord Liao? Tumawa si Liao Yangbing. Haha, butot balat na ako. Dito na lang ako sa Haitian Town. Ayokong lumayo, pero madalas kong marinig mula sa mga pinuno ng Chamber of Commerce ang tungkol sa tanyag na lungsod ng Yanwo. Bahagyang ngumiti si Yun Xiao, ngunit nag-ingat ang kanyang kalooban. Mahigit 1 taon na siyang wala sa Yanwo, at iniisip niya kung kamusta na ang kanyang mga kaibigan. Bukod pa rito, tila nakatawag ng pansin ang espiritual na enerhiya ng Yanwo. Bagamat hindi maglakas loob ang mga puwersa na gumawa ng lantaran dahil sa Holy Iron Token, hindi matitiyak na walang lihim na balak laban doon. Gayunman, sa kasalukuyan niyang lakas, imposibleng lubos niyang makontrol ang Yanwo. Tanging kapag naabot niya ang antas ng Martial Emperor maaaring ituring na matibay ang Yanwo. Sa ngayon, isa lamang itong makatas na karne na gustong kagatin ng lahat, at hindi niya alam kung hanggang kailan tatagal ang bisa ng Holy Iron Token. Nagningning din ang mga mata ni Bing Lei Feng, ngunit walang nakakaalam ng iniisip niya. Muling bumalik ang atensyon ng lahat sa tanawin ng dagat. Unti-unting lumantad ang tanawin ng isla. Sa ilalim ng araw, umuusbong paitaas ang espiritual na enerhiya, may kasamang banayad na sinag ng araw, tila tanda ng mga immortal. Kumirot ang dibdib ni Yun Xiao. Bagamat mistulang sinasalamin lamang ng araw ang liwanag, dama niya na ito ay isang uri ng array. Tahimik si Liao Yangbing at nagpatuloy na nanood. Paan ng kabundukan at kagubatan ng isla, may mga kakaibang puno, bulaklak at halamang may matingkad na lila at pula. Naroon din ang maliliit na hayop na may pambihirang anyo. Ngunit mabilis na lumipat ang tanawin mula sa isla tungo sa ibabaw ng dagat. Malinaw ang tubig hanggang ilang dosenang metro, at nang lumalim ng daan-daang metro ay naging madilim na berde. Pagkaraan ng panahong katumbas ng pag-inom ng 1 tasa ng tsaa, tuluyan itong sumisid sa kailaliman ng dagat. Bagaman malabo ang mapa ng ilalim ng dagat, may bahagyang mga gusali na aninag sa unahan. Namulat ang mga mata ng lahat. Kung susumayan, lumubog na ito ng hindi bababa sa 10,000 metro. Kung may gusali sa ganoong kalaliman, tiyak na hindi iyon pangkaraniwan. Unti-unting lumino ang paligid. Isa pala itong pangkat ng mga iniwang gusali mula pa noong matagal na panahon. Karaniwan na ito sa ilalim ng dagat dahil sa napakaraming tribo ng dagat na madaling naglalaho at nag-iiwan ng mga guho. Ngunit ang guho sa harap nila ay kakaiba. May nakaukit na tunay na dragon sa isang wasak na batong pintuan. Ang maharlikang pamilya ng Eastern Sea. Nagulat si Yun Xiao. Ang mga maharlikang angkan sa 4 na dagat ay lahat mga inapo ng tunay na dragon, at sila lamang ang may karapatang gumamit ng ganoong totem. Kapag ginamit ito ng ibang lahi, kapahamakan ang kapalit. Nagpatuloy ang tanawin, at lalong lumino ang mga guho. Ngunit biglang huminto ang lahat, tila may di nakikitang puwersang pumihil na hindi na ito makausad kahit 1 pulgada. Dahan-daang nagdilim ang mapa ng dagat hanggang tuluyang mabasag ang tabing tubig at naglaho bilang liwanag. Doon lamang nagbalik sa ulirat ang lahat. May malalim na ekspresyon sa kanilang mukha, worry iniisip ang napanood. Isa ito sa 2 mensaheng ipinadala ni Brother Tianlo, paliwanag ni Liao Yangbing. Ang isa pa'y nakasulat, ngunit may kinalaman sa ilang lihim, kaya hindi pwedeng ilantad sa lahat. Nakita na namin ang tanawin ng dagat, sabi ni Yun Xiao. City Lord Liao, marapat lamang na anyayahan mo kami ngayon, hindi ba? Siyempre, tawa ni Liao Yangbing. Ipinaliwanag ni Brother Tianlo sa isa pang tala ang tungkol sa mga guhong iyon. Malaki ang posibilidad na iyon ay ang palasyo ng Donghai. Ano? Donghai Palace.
Nagulat ang lahat. Ang palasyo ay ang teritoryo ng maharlikang pamilya ng Donghai, kapantay ng 7 superpower ng lahi ng tao. Paanong naging guho ito? Kumunot ang noo ni Yun Xiao. Mahirap paniwalaan, ngunit hindi niya tuluyang itinanggi. Ang palasyo ng Donghai ay wala sa dagat na ito, ngunit ang totem ng tunay na dragon na nakita kanina ay maaari lamang gamitin ng maharlikang pamilya. Marahil ito ay isang sangay ng angkan. Maaaring tama ka, tugon ni Liao Yangbing na nakangiti. Ngunit ayon sa mensahe ni Brother Tianlo, tiyak siya na iyon nga. Dahil sa paghahanap niya, nahulog siya sa isang restriction at ngayon naipit doon. Malamig na tugon ni Yun Xiao. Ibig sabihin, kaya mo kami tinipon ay upang pumalaot at iligtas siya. Hindi ba't narito ang mga dalubhasa ng pamilyang Being? Ano pa ang silbi namin? Tumango ang lahat, at ngayon lamang nakaramdam sila na kaaya-aya pakinggan ang salita ni Yun Xiao. Ang ipinakitang lugar ay nasa kaibuturan na ng silangang dagat. Mahirap marating iyon ng karaniwang mandirigma, at kung walang koordinatong tagapagpatnubay, imposibleng matagpuan. Higit sa lahat, sino ba si Beiming Tianlo sa kanila upang isugal nila ang buhay? Ngumiti ng malamig si Liao Yangbing. Hehe, mas mainam kung marami. At syempre, hindi ko kayo papayagang maghirap ng walang kapalit. Ayon kay Brother Tianlo, ito'y guho ng dating palasyo ng Donghai. Nananatili ang mga formation na tumatakbo ng 1,000 taon, at may napakalaking yaman na nakabaon. Kapag naging maayos ang lahat, hahatiin ito ayon sa ambag ng bawat isa. Tayong lahat ay mga mangangalakal, ito rin ay isang uri ng pakikipagkalakalan. Nasa inyo kung sasali kayo o hindi. Ngunit kumutob ang pagdududa ng lahat. Masyadong misteryoso. Walang malinaw na bakas. Tama. Ano raw guho ng palasyo? Baka mga ibang tribo lang iyon na gumaya ng totem ng tunay na dragon kaya sila nalipol. Oo, at kung totoong may palasyo, bakit hindi alam ng maharlikang pamilya ng Donghai? Ang kayamanan na iyon ay patibong lamang. Malinaw na naipit si Beiming Tianlo, kaya gumagawa ng kasinungalingan upang may magbuwis buhay para sa kanya. Halata ang malamig na pagtingin ng lahat, tanda ng kawalan ng interes. Tahimik na minasdan ni Liao Yangbing si Yun Xiao, na tila nakapagtataka sapagkat nananatili itong tahimik, worry malalim ang iniisip. Ano sa tingin mo, young Master Yun Xiao? Hindi sumagot si Yun Xiao. Mas marami siyang nalalaman tungkol sa East Ocean kaysa sa karamihan. Totoo ngang lumipat na roon ang kasalukuyang palasyo ng Donghai. At kahit hindi iyon ang mismong dating palasyo, tiyak na may kinalaman ito sa maharlikang angkan. Sapagkat ang totem ng tunay na dragon ay maaaring gamitin lamang ng lehitimong maharlikang pamilya sa 4 na dagat. Isa itong sagisag ng sukdulang kapangyarihan at pananampalataya ng lahi dagat. Maging ang mga sangay lamang ng pamilya ay pinapayagan sa kanilang nakatalagang totem, na simbolo ng anak ng tunay na dragon. Sa isang lipunang napakahigpit ng hierarkiya, walang sinumang mangmang na maglalakas loob gumawa ng totem ng tunay na dragon. Ang bigat ng dugong dala nito ay hindi kayang tiisin ng iba. At ang wasak na pintuang nakita kanina ay kahawig talaga ng kasalukuyang palasyo ng Donghai. Masyado pang kulang ang impormasyon, wakas na sabi ni Yun Xiao. Wala akong opinyon, ngunit kung maipapakita ni City Lord Liao ang buong sulat ni Beiming Tianlo, tiyak na makukumbansi ang lahat. Oo nga, sabay-sabay na sang-ayon ng iba. Ngunit kalmadong sagot ni Beiming Leifeng. Maraming lihim ang nilalaman ng mensaheng iyon. Hindi pa maaring isiwalat ngayon. Subalit kung sino man ang handang sumama, doon pa lamang namin ibubunyag. Tumawa si Yun Xiao. Nakakatawa. Para bang bumibili ka ng bagay ngunit sasabihin lamang ang presyo kapag nabili mo na. Napakagaling ng kalakaran ng pamilyang Beiming. Kumikislap ang malamig na liwanag sa mata ni Beiming Leifeng. Li Yun Xiao, hindi mo kailangang maging sarkastiko. Kung sasama ka, malugod kitang tatanggapin. Kung hindi, manahimik ka na lang.
Tungkol naman sa gantimpala, bukod sa nabanggit ni City Lord Liao, magbibigay din ang pamilyang Beiming ng dagdag, bawat Marshal Supreme na sasali ay makakatanggap ng 9th Tier Profound Armament. Para naman sa Wuzun, isang 8th Tier Profound Armament at 3 8th Tier Medicinal Pill para sa pagtaas ng cultivation. Ano? 9th Tier Profound Armament. Nagimbal ang lahat. Ang ganoong antas ng armas ay halos imposibleng matagpuan sa lupa. Maraming Marshal Supreme ang hindi man lang nakahawak nito sa buong buhay nila. Kumislot ang mukha ni Liao Yangbing, para bang nabigla siya sa gantimpala. Mas nakatiyak si Yun Xiao na ang mga guho ay ang dating lugar ng Donghai Palace, at tiyak na may hawak na impormasyon si Beiming Leifeng, kaya't naglakas loob itong magbigay ng ganoong kalaking pangako. Binatang Ginoo Win, may lakas ka bang akuan ang responsibilidad? Hindi napigil ang magtanong ng isa. Umiling na may paghamak si Beiming Leifeng. Mga ikasyam na antas lang ng mystic artifacts ang pinag-uusapan. Ako ang may ganap na pamamahala sa lahat ng gawain ng Beiming Dark Palace dito sa silangang dagat ngayon, kaya marami akong maaaring mabalisahin na yaman. Dahil nasabi ko na, natural na may tiwala akong matutupad ito. Bumagsak sa malalim na pag-iisip ang lahat. Kanina, wala ni isa mang nagbalak na pumalaot. Ngunit sa harap ng ganoong gantimpala at posibilidad ng kayamanang matatagpuan, uminit ang kanilang dugo. Bukod pa rito, sinabi rin ni Beiming Leifeng na siya ang may buong pananagutan para rito sa ngalan ng Beiming Dark Palace, patunay na lubos na pinapahalagahan ng kanilang palasyo ang paglalakbay na ito. Gayunman, ipinadala lamang nila ang isang nakababatang henerasyon upang sanayin. Bilang pinuno ng 4 na prodigyo ng Hilagang Rehiyon, tiyak na siya ang magiging susunod na Panginoon ng palasyo. Kung hindi, gaano man kagaling ang kabataan, imposibleng bigyan siya ng karapatang mangako ng napakaraming ikasyam na antas na sandata. Isa na itong halaga na katumbas ng isang Grandmaster. Nag-usisa si Zhu Anran, sa lakas ng Beiming Dark Palace, hindi ba nila kayang magpadala ng mga tao? Hindi ba't kaya nilang tipunin ang 12-12 ng Marshal Supremes? Sumulyap si Beiming Leifeng kay Liao Yangbing, at nagdilim ang mata nito. Ngumiti ng malamig si Beiming Leifeng at nagsabi, nang matanggap ni City Lord Liao ang mensahe ni Uncle Tianlo, sinubukan niyang buksan ang selyo nito ng mag-isa. Sa kasamaang palad, labis na nasira ang teksto. Bagaman nagawa ng pamilya Beiming na kumpunihin, may ilang nilalaman na nanatiling malabo. Kaya hindi gaanong binigyan ng pansin ng mistikong palasyo ang bagay na ito. Ayon sa hinuha ko, maaaring minamaliit ng pamilya ang mensaheng dala ni Uncle Tianlo, at talagang kulang din sila sa tao. Kaya ako ang nagpasya na mang-alap ng mga kasapi. Pero huwag kayong mag-alala, malaki ang kontrol ko sa pamamahagi ng mga yaman ng Beiming Dark Palace, kaya't matutupad ko ang pangako ko. Bahagyang nagngit-ngit si Liao Yangbing, ngunit ngumiti pa rin. Totoo na may hadlang sa mensahe ni Brother Tianlo, ngunit dahil sa aking pag-aalala sa kanyang kaligtasan, minadali kong basagin ito at maghanap agad ng paraan upang iligtas siya. Sino ang mag-aakala na hawantong ito sa masamang resulta? Malas. Hindi mga mangmang ang mga naruroon. Lahat sila ay alam ang tunay na dahilan, ngunit nagpanggap silang nagsisi at bamantong hininga. City Lord Liao ay tunay ngang makatarungan, ngunit kakaunti ang mga eksperto sa Haitian Town. Mahihirapan tayong makabuo ng sapat na pangkat, dagdag pa ni Zhu Anran. Narinig ko na malapit nang bumukas ang Eastern Region Fairyland. Doon magtitipon ang malalakas mula sa buong mundo. Kung isang ikasyam na antas na mystic artifact ang maging gantimpala, tiyak na makakahatak ito ng maraming tao. Nagdilim ang mga mata ni Beiming Leifeng. Ngunit kapag nagbukas ang sinaunang lugar, tiyak na hawalo ang mabuti at masama. At hindi nararapat na marami ang makaalam tungkol sa mga guho ng Donghai Palace bago pa ito masiyasat. Maaari kayong magpalaganap ng balita, ngunit mas mabuting huwag itong gawing lantad. Naiintindihan ko. Totoo ang pag-aalala ni Young Master Leifeng, tumango si Zhu Anran.
May mga koordinado ba ng dagat kung saan naruroon si Beiming Tianlo? Tanong bigla ni Yun Xiao. Paano tayo pupunta roon? Tumingin si Beiming Leifeng at Commandant. Bakit? Natukso ka rin ba, Young Master Yun Xiao? Sa lakas mo, hindi ka maaaring ituring na karaniwang martial honor. Ang gantimpala'y isang ika-9 na antas na sandata, ngunit kung tama ang tanda ko, hindi ka naman kulang sa ganoon, tama ba? Alam ng lahat na napakarami ng ika-9 na antas na sandata ni Yun Xiao, higit pa sa 7 mga pinuno ng sekta. Anong pakialam mo kung kulang ako o hindi sa ika-9 na antas na sandata? Malamig na tugon ni Yun Xiao. Ikaw, Beiming Leifeng, ang naghahanap ng mga tao. Wala bang karapatan na magtanong? Naramdaman ni Beiming Leifeng na para siyang sinasakal sa dibdib. Ngunit dahil ito ang unang pagsubok sa kanyang kakayahan bilang kinikilalang tagapagmana ng palasyo, kailangan niyang magtagumpay. Hindi mainam na lumikha ng maraming kaaway. Kaya pinigil niya ang galit at mahinahong nagsabi, alam ko ang pangkalahatang lokasyon, ngunit wala ang eksaktong koordinado. Wala bang eksaktong lokasyon sa impormasyong ipinadala ni Sir Beiming Tianlo? Sa lawak ng dagat, baka hindi natin matagpuan kahit ilang dekada o siglo man. Tanong ng isa, ang eksaktong koordinado ay nasira rin dahil kay City Lord Liao, sagot ni Beiming Leifeng. Ngunit tiyak naming alam ang lugar. Tinatansya kung tatagal ng 3 buwan hanggang 1 taon ang paglalakbay. Nag-isip ang tao at tumutol, masyado kang optimistiko, Young Master Leifeng. Batay sa nakita sa mapa kanina, libu-libong milya ang lawak ng dagat. Kung walang teleportation formation, baka ilang taon bago tayo makarating. Tumango ang lahat, sang-ayon sa sinabi. Matagal na silang nakatira sa silangang baybayin, kaya higit nilang alam ang dagat kaysa kaninuman. Kaya pumayag si Beiming Leifeng sa mungkahi ni Liao Yangbing na makipag-usap sa kanila. Kung lilipad lang tayo, aabutin nga ng ilang taon, tugon ni Beiming Leifeng na may ngisi. Ngunit para sa operasyong ito, hihiling ako sa pamilya ng isang ika-9 na antas na barkong pandigma, ang Sinister Battleship. Sa bilis nito, kahit tawirin ang buong silangang dagat, 1 taon lamang ang kailangan. Nabigla ang lahat at napasinghap. Pati si Yun Xiao ay bahagyang nagbago ang mukha. Tila tunay ngang hinuhubog ng Beiming Dar pala si Beiming Leifeng bilang susunod na Panginoon. Ang ika-9 na antas na barkong pandigma ay isang pinakamataas na uri ng lumilipad na mystic weapon. Tanging ang 7 superpuwersa at 2 banal na lupa lamang ang may kakayahang magkaroon nito. Ang halaga ng paggawa ay hindi masukat, at ang lakas nito ay nakakagimbal. Sa labanan ng malalaking sekta, halos nakamamatay ito. Kung ang isang sekta ay inatake mula sa langit ng isang ika-9 na antas na barko, tiyak na mawawasak ito. Mawawala rin ang espiritual na enerhiya at hindi na muling makakabangon. Kaya upang matawag na isang superpuwersa, kinakailangan muna nilang may kakayahang lumaban sa isang ika-9 na antas na barko. Lumutang ang pagmamataas sa mga mata ni Beiming Leifeng habang namamasdan ang katahimikan at pagkabigla ng lahat. Kung may ika-9 na antas na barko at pangkalahatang koordinado, hindi na matatagalan ang paghahanap, sabi ni Yun Xiao. Ngunit kalahating buwan na lang bago magbukas ang Eastern Region Fairyland. Kailan tayo aalis? Ang pagbubukas ng Fairyland ay bihira, sagot ni Beiming Leifeng. Hindi natin ito palalagpasin. Karaniwan itong nananatiling bukas ng mga 3 buwan. Kaya't maari nating itakda ang paglalayag makalipas ang 1 buwan pagkatapos magsara ang Fairyland. Tumango si Liao Yangbing. Mabuti iyon. Sapat ang oras para maghanda. Bukod dito, napagkasunduan namin ni Young Master Leifeng na ang pinakamababang antas ng sasali ay dapat Martial Emperor sa 7 Constellations Realm. Ang mas mababa rito, huwag nang ipahiya ang sarili. Pumayag ang mga kasapi ng Chamber of Commerce. May 3 hanggang 4 na buwan pa, kaya maaari na nilang iparating sa kanilang mga pinuno at maghanda. Makatuwiran din ang kondisyong itakda ang antas sa Martial Emperor.
Natapos ang pagpupulong, at isa-isa nang nagsialisan ang lahat. Tungkol sa Purple Cloud Trade Union, wala nang nagbanggit pa. Iuulat na lamang ito sa kanilang nakatataas. Tungkol naman sa alitan nina Yun Xiao at ng gwardya, nanatili itong nakabitin. Malamig ang mukha ng gwardya at hindi itinago ang mapanghamong titig. Para bang sinasabi, sige, suntukin mo ako. May bahagyang pananabik sa mga mata ni Bing Leifeng. Gusto niyang malaman kung gaano pa kalakas si Yun Xiao matapos masira ang kanyang dantian. Ngunit tila hindi. Nais ni Yun Xiao na lumaban. Babalikan kita. Huwag kang mag-alala, hindi kita makakalimutan. Malamig na sabi ni Yun Xiao bago umalis kasama ang mga tao ng Purple Cloud Chamber of Commerce. Noong una, iniisip niyang wala na siyang kinalaman kay Bing Leifeng. Kung maglalaban sila, ayos lang. Ngunit ngayong napakaakit ng mga guho ng palasyo, hindi pa oras upang makipagbanggaan sa Bing Dark Palace. At mas mainam na manatiling lihim ang usapin tungkol sa kanyang dantian. Duwag lang siya. Hindi na siya banta kay Young Master. Malamig na sabi ng gwardya. Pinagmasdan ni Bing Leifeng ang papalayong likuran ni Yun Xiao bago nagsalita ng walang emosyon, nasira man ang kanyang dantian, nananatili siyang napakalakas. Sa simula, baka nawalan siya ng pag-asa. Pero nang marinig niyang may lihim na kayamanan ng hari ng silangang dagat, muling nabuhay ang kanyang pag-asa. Kaya tiniis niya. Natawa ang gwardya. Haha, hindi ko pa narinig na may lunas para sa nasirang pundasyon ng martial arts. Ang huling pag-asa niya ay magiging ganap na pagkadismaya. Ngumiti si Bing Leifeng at tumango. Ngunit hindi may kakaila ang kanyang pambihirang lakas. Kahit mahirap na siyang umangat pa, isa pa rin siyang Marshal Supreme sa kalagitnaan ng yugto. Malaking tulong siya sa ating paglalayag. At dahil may pag-asa pa siya sa puso, mas pagbubutihin niya ang lahat. Ngumiti ang gwardya ng may pagkamapagsipsip. Para sa dakilang plano ni Young Master, itatabi ko muna ang alitan ko sa kanya. Pagbalik natin mula sa dagat, saka ko siya babalikan, kung may buhay pa siya noon. Hahaha, nagpakita ng malamig na ngiti ang tatlong tao mula sa pamilya Bing at si Liao Yangbing. Ngunit may bahid ng lupit sa mata ni Liao Yangbing. Young Master yon, balak mo ba talagang pumalaot kasama ang pamilya Bing at si Liao Yangbing? Sa Purple Cloud Trade Union, nagtanong si Han Xuan na may pag-aalala. Hindi mukhang mabuting tao si Liao Yangbing, at hindi rin maganda ang ugnayan mo sa pamilya Bing. Peligroso ang pumunta roon ng walang ingat. Tila malalim sa pag-iisip si Yun Xiao at marahang tumugon, may panganib nga, ngunit hindi mula sa kanila. Malaya akong magplano para rito. Huwag kang mag-alala, Han Xuan. Pagkatapos, tumingin siya kay Zhu Anran at nagtanong, Ginoong Pangulo, may balita ba kayo tungkol kay Linger? Ang bayan ng Heishan ay nasa liblib na lugar. Bagamat hindi ito paraiso, isa lamang akong maliit na pangulo. Wala akong karapatang malaman ang kinaroroonan at impormasyon ni President Ding. Gayunman, basta't iulat ko ang kalagayan ni Young Master Yun dito, makakatanggap ako agad ng tugon. Manam, kalahating buwan na lamang bago magbukas ang Planet Tianhuang. Mananatili muna ako sa Heishan Town at magpapalakas habang hinihintay ang balita kay Linger. Mayroon bang mga isla na sagana sa Spirit Chi dito sa paligid? Tanong ni Yun Xiao sa dalawa. Si Han Xuan ay napuno ng di maipaliwanag na pagseselos. Kung hindi lamang dahil sa paghihintay niya sa balita ni Ding Linger, hindi niya mapipigilan ang sarili na hayaang manatili si Yun Xiao rito. Ngunit kasabay noon, masaya rin siya para kay Linger at lihim na sinisi ang sarili dahil sa pagiging makababae. Bukod pa rito, si Young Master yon ay para kay Ding Linger. Kaya bakit siya dapat magselos? Ngunit habang iniisip niya ito, lalo siyang nalungkot. Nag-isip sandali si Zhu Anran, bago mapait na ngumiti. Walang mga isla na sagana sa Spirit Chi sa loob ng 1,000 milya, Young Master yon. Kung meron man, hindi na sana kailangang tumakas si Bing Tianlo.
Kung kalahating buwan lamang ang nais mong gamitin sa pagkakultibo, kayang magbigay ng sapat na supreme-grade primordial stones ang Tianyuan Trading Company upang makapagtayo ng isang lihim na silid cultivation para magamit. Magpapasalamat na sana si Yun Xiao nang biglang nagsalita si Han Xuan. Kayang magtayo ng ganoong lihim na silid ang Purple Cloud Chamber of Commerce. Hindi na kailangang abalahin si President Zhu. Nakita rin ni Zhu Anran ang pagiging malapit ni Han Xuan kay Yun Xiao, ngunit hindi niya alam kung ano ang tunay na pakiramdam ni Yun Xiao para sa kanya. Gayunman, wala siyang karapatang makialam. Natawa siya at nagsabi, "Kung gayon, ipapasa ko na kay Lady Han Xuan." Matapos mag-usap-usap at maunawaan ang ilang bagay tungkol sa East Sea, umalis na si Zhu Anran. Agad namang ipinag-utos ni Han Xuan kay Jiang Chenrong na ibigay ang lahat ng supreme-grade primordial stones ng Chamber of Commerce at makipagpalitan sa kalapit na mga sangay upang masuportahan ang pagkakultibo ni Yun Xiao sa loob ng kalahating buwan. Matapos makumpirma na si Yun Xiao ang nasa likod ng Purple Cloud Chamber of Commerce, hindi na mapipigilan ang bagong istruktura ng kapangyarihan ng mga mangangalakal sa Heishan Town. Tanging kung biglang mamatay si Yun Xiao balang araw saka pa lamang maaaring magbago ang balanse ng kapangyarihan. Ang mga pangulo ng iba't ibang Chamber of Commerce ay mga tusong tao. Alam nilang kailangang sumabay sa agos at maghanap ng magandang ugnayan. Dahil wala ng paraan upang baguhin ang sitwasyon, kinakailangan na nilang bumuo ng mabuting relasyon sa Purple Cloud Trade Union. Dahil dito, marami sa kanila ang kusang nagbigay ng supreme-grade primordial stones para ipagpalit, at mas mababa pa sa presyo ng merkado. Ang pinakadakilang hangarin ngayon ni Yun Xiao ay mabilis na umangat sa Martial Sovereign Realm. Basta't makontrol niya ang Emperor Qi ng Siyam na Langit, sa dami ng kanyang nakatagong alas, kahit hindi pa niya kayang sakupin ang buong kontinente, magagawa pa rin niya ang anumang naisin. Itinayo niya ang isang maliit na spirit gathering array, pumikit, at nagsimulang magkulong sa pagkakultibo. Maya-maya lang, bigla niyang naramdaman ang matinding presyon mula sa langit. Ang Emperor Qi ng Siyam na Langit na kanyang inaasam ay biglang bumagsak mula sa itaas, tila isang bulalakaw na babagsak upang durugan siya. Mga gwardya ba ng pamilya Beiming? Sandaling nag-isip si Yun Xiao, saka mabilis na binunot ang kanyang espada. Ang lamig ng Ice Sword ay nagpalamig sa lahat ng nasa paligid, at sa isang hagod, winasak nito ang Emperor Aura. Ang lihim na silid cultivation na kakagawa pa lamang ay tuluyang nag-iba sa isang suntok at isang hagod ng espada. Nagkapira-piraso ang lahat ng supreme-grade primordial stones, at kumalat ang dagat ng primordial Qi sa buong Purple Cloud Trade Union. Matapos ang atake, kumislap ang figure ng tao sa ere at tumungo patungong dagat. Nakitid ang mga mata ni Yun Xiao, kumislap ang liwanag ng kanyang paningin na parang buwan. Nang makita niya ang likuran ng tao, nakilala niya agad ito. Pagkaraan ng maikling pag-iisip, nag-anyong kidlat siya at agad na hinabol ito. Nagising ang lahat ng tao sa Chamber of Commerce dahil sa tunog ng labanan. Nang dumating sina Han Xuan, wala na si Yun Xiao. Samantala, si Jiang Chenrong ay ramdam ang Yuan Qi na nagkalat sa buong langit. Noon lamang niya natanto na nasay ang lahat ang mga supreme-grade primordial stones na inihanda niya ng kalahating araw. Labis ang kirot sa kanyang dibdib. Pagkaraan ng ilang habulan, lumabas sila sa Heishan Town at lumipad papasok sa East Sea. Nang makalipad ng halos 1,000 milya, saka lamang huminto ang lalaki. Lumabas din si Yun Xiao at tumayo sa himpapawid. Malamig niyang sinabi, "City Lord Liao, kakaiba ang iyong paraan ng pagbati." Ngumiti ang lalaki at lumingon, siya si Liao Yangbing. Inakala ni Yun Xiao na may sasabihin ito, ngunit sa kanyang pagkabigla, bigla itong umatake ng walang paabi. Isang asol na liwanag ng espada ang pamunit sa kalangitan, hinati ang dagat sa ibaba ng 1,000 metro. Kahit maraming nakatagong alas si Yun Xiao,
mahirap pa rin para sa kanya na harapin ng direkta ang isang hiwa ng isang mid-stage martial emperor. Agad niyang inilabas ang Divine Realm Tablet, at ang kapangyarihan ng mundo ay lumawak sa himpapawid. Sakam na nilamon ang saber chi na bumabalot sa paligid, at sumugod patungo sa liwanag ng espada. Sa isang tama, nawalan ng liwanag ang Divine Realm Tablet at tumilapon pabalik, kasabay si Yun Xiao. Hinatak ng alon ng enerhiya ang tubig dagat, na bumuo ng napakalaking puwersang umiikot. Umangat ang dambuhalang agos at bumulusok paitaas sa langit. Dahil nakaugnay ang Divine Realm Tablet sa kanyang isip, nayanig din si Yun Xiao. Nasugatan ang kanyang laman loob, at samuka siya ng dugo. Hawak ang tila ladrilyong Divine Realm Tablet, tinitigan niya si Liao Yangbing na nasa kabilang dulo ng halijing dagat, puno ng galit ang kanyang mga mata. Batid niyang ang lakas ni Liao Yangbing ay halos kapantay ni Mo Xiaochuan. Sa kanyang Transcendence Golden Body at tulong ni Xiaohuang Haolian, malaki ang posibilidad na mapatay niya si Liao Yangbing. Habang nag-aalinlangan siya, biglang tumawa ng malakas si Liao Yangbing at mabilis na lumapit sa kanya, may masayang ekspresyon sa mukha. Pinunasan ni Yun Xiao ang dugo sa gilid ng labi at malamig na sinabi, "Masaya ka ba? Kung hindi ka makakapagbigay ng paliwanag ngayon, kailangan ng palitan ng City Lord ng Heishan Town." Natural na hindi siya pinaniwalaan ni Liao Yangbing, iniisip na nagpapapogi lang siya. Natawa ito at nagsabi, "Hindi dahil nakakatawa, masaya lamang ako, hindi ako nabigo sa lakas ni Young Master Yon. Sa palagay ko, maaari na tayong mag-usap ng maayos ngayon." Pinigil ni Yun Xiao ang galit at malamig na sinabi, "Yung kanina, ganito ba ang ibig mong sabihin ng magandang usapan?" Siyempre, kung si Li Yun Xiao na tinaguri ang number 1 Rising Star ay hindi man lang makakatanggap ng isang atake mula sa akin, mariing wika ni Liao Yangbing, hindi siya karapat-dapat sa kanyang reputasyon, at papatayin ko siya agad. Tanging kung kaya mong tiisin ang isa kong atake saka ka may karapatang makipag-usap sa akin. Nakita niya ang galit sa mukha ni Yun Xiao, kaya't ngumiti siya at nagpatuloy. "Binata, huwag kang magalit. Ganito talaga ang mundo. Kung wala kang sapat na lakas, paano ka makikipaglaro sa iba? Alam kong marami ka pang nakatagong alas, at ganoon din ako. Tanging mga mangmang ang magagalit at agad lalaban." Nagulat si Yun Xiao. Ang taong ito ay mukhang palagay loob, at minsan pa nga'y nagawa siyang maloko sa usapin ng Thunderwind Chamber of Commerce. Ngunit ngayon, tila hindi pala siya simpleng tao. Baka nga kahit nakinabang siya sa Thunderwind, tinulungan din niya ang kabilang panig. Ito ang unang pagkakataong napagtanto niyang nagkamali siya ng paghusga sa isang tao. Di niya napigil ang titigan pa itong mabuti bago malamig na nagsabi, "Umaasa akong tatandaan ito ni City Lord Liao. Huwag ka nang muling magagalit sa akin." Nakitid ang mga mata ni Liao Yangbing at tumawa. "Haha, syempre hindi. Matanda na ako para magtanim ng galit sa mga nakababatang gaya mo. Young Master Yon, tunay ng kakaiba ka dahil napatahimik mo ako sa isang salita lamang." Ganap ng kumalma ang isipan ni Yun Xiao. Lihim niyang pinaikot ang chi upang unti-unting pagalingin ang kanyang mga sugat habang naghihintay kung ano ang sasabihin ng kalaban. Kung hindi siya masisiyahan, baka mapilitan siyang gamitin ang kanyang alas at burahin ito. Inakala ni Liao Yangbing na tatawa o tutugan si Yun Xiao, ngunit lumipas ang ilang sandali at tahimik lamang ito, nagmumuni-muni. Napangiti siya ng mapait at nagsabi, "Talagang kakaiba ang ugali ni Young Master Yon. Inimbitahan kitang lumabas dahil may nais akong pag-usapan." Sinadya niyang magsalita ng malabo, umaasang sisigot ang kabilang panig. Ngunit nanatiling walang ekspresyon si Yun Xiao, at hindi malaman ni Liao kung nakikinig pa ba ito. Sanay siyang pinapakinggan ng mga tao bilang isang City Lord, kaya hindi siya comfortable sa katahimikan. Hindi niya alam na sinadya ni Yun Xiao na patagilan ang oras upang maghilam ang kanyang mga sugat. Namangha pa siya sa katahimikan ni Yun Xiao at lihim na humanga. Kaya tumigil siya sa paligoy-ligoy at diretsyong sinabi,
Inimbitahan kita upang makipag-alyansa laban sa pamilya Beiming. Oh, kumaibot ang talukap ng mata ni Yun Xiao, ngunit nanatili siyang walang ekspresyon at ipinagpatuloy ang pagkontrol sa kanyang paghinga. Nag-ante si Liao Yangbing, ngunit unti-unti siyang naiinis. Pakiramdam niya ay parang may batong nakabara sa kanyang dibdib. Kaya't napilitang magsalita. Interesado ka ba, young master Yun? Tumingin lamang si Yun Xiao sa kanya ng patagilid, saka muling pumikit at ipinagpatuloy ang pagkukultibo. Ikaw talaga. Sa wakas, nagdilim ang mukha ni Liao Yangbing at nagalit. Young master Yun, ano ang ibig sabihin nito? Magbigay ka naman ng sagot. Paulit-ulit niyang tinawag si Yun Xiao, ngunit nanatiling tahimik ito. Buwisit, ano bang ibig sabihin nito? Tuluyang natarante si Liao Yangbing. Piniga niya ang kanyang chi at pinabigat ang presyon. Biglang damilat si Yun Xiao, kumikislap ang kanyang mga mata na parang mga bituin, at malamig na sinabi. Nasugatan ako sa atake ng espada ni City Lord Liao kanina. Ako'y nagpapagaling. Huwag mo akong gambling. Duwag. Halos masuka ng dugo si Liao Yangbing sa sobrang galit. Malakas siyang tumapak at galit na sumigaw. Ganito ba kalala ang sugat mo na hindi ka man lang makapagsalita? Ngunit matapos magsalita si Yun Xiao, tila wala na siyang narinig at hindi na pinansin ang anumang bagay. Sa wakas, tuluyang naubos ang pasensya ni Liao Yangbing. Dumilim ang kanyang mukha at umatake ng isang palm strike. Dahan-daang damilat si Yun Xiao, umatras ng daan-daang metro, at nakatayo ng nakapamaywang sa likod. Malamig niyang sinabi, City Lord Liao, ano ang ibig sabihin nito? Nais mo bang dagdagan ang aking sugat? Hindi ba't nagkasundo na tayong mag-usap ng maayos? Hindi na nakatiis si Liao Yangbing at samuka ng dugo, saka sumigaw. Buwisit ka, alam mo rin palang dapat tayong mag-usap ng maayos. Nakakainis talaga. Hanggang dito na lang muna mga idol, hanggang sa muli at magandang araw. Please like, share, and subscribe, para inyong mapanood ang susunod na kabanata. Maraming salamat mga idol ko.